Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Good morning everyone. Practice lang to. So sa mga nanonood ng ating rehearsal today, good morning sa inyo kung nasaan man kayo. If you want to join me at sumagot din sa mga ipapalabas ko sa slides, go ahead. But on the topic na pag-uusapan natin bukas, Friday, ng 10:30 a.m. sa ating KUMU Live, it will be on some of the complex math symbols na ginagamit natin. At yun yung gagawin natin sa Friday at sa Monday. So kung nanonood kayo, good morning. John Cyril, good morning sa'yo. Lowell, good morning din. So medyo iba yung time slot ng aking practice ngayon kasi meron akong meeting bukas ng maaga. So para makapractice pa ako, ginagawa ko yung practice ko ngayon. Kaya kung gusto niyo sumama sa aking practice, stay put. Dahil today, ang practice ko is dun sa topic ko bukas at topic ko sa Monday sa Facebook at saka sa YouTube. Good morning, Daryl. At sa mga nanonood sa akin sa practice sa KUMU, good morning din. Anong oras na ba sa Pilipinas ngayon? Putok na ang araw sa Pilipinas ngayon. Around 7 o'clock or 8 o'clock ng umaga. So, good morning sa inyo. Mabilis lang to. Kailangan ko lang mag-practice kasi meron akong bagong topic na ipapalabas bukas sa KUMU. Sana makita ko kayo sa KUMU bukas. Pinapractice ko to dahil yung audio natin lagi nawawala. Kung nasa live kayo last time, mga 2 minutes ata ako nagsasalita na wala naman akong audio. So, hopefully, hindi mangyari bukas at sa Lunes. So, tulad ng sinabi ko, pag-aaral ng math, it's like learning a second language. Minsan madali, minsan mahirap. And the more it becomes complicated, the more na siguro may mga number facts tayong hindi alam or may mga kailangan tayong steps or rules na kailangan maalala. Tulad nito, just for example, kung babasahin nyo yung sentence na to, we decided to buy the car, albeit the price made us hesitate. So, kung alam nyo yung ibig sabihin nung sentence, then good for you. Pero sa ilan sa mga manonood sa atin bukas, mag-iisip ko ano ba ibig sabihin ng albeit. So, albeit, kung alam nyo yung albeit, type it in. Tingnan ko nga kung alam nyo yung ibig sabihin ng albeit. So, albeit is an English word na ginagamit natin. Ang ibig sabihin yan, so dito nyo makikita, kapag nalaman nyo yung ibig sabihin ng word na albeit, the sentence na medyo complicated sa most of you ay magiging less complicated. Dahil sa Tagalog, ang albeit ay kahit na. So, kahit na, so kung tatanggalin nyo yung albeit at i-replace nyo yan ng kahit na, mas maiintindihan nyo yung ating sentence. Hi Clarence, good morning. So we decided to buy the car kahit na the price made us hesitate. So siguro yung price masyadong mataas or siguro yung price hindi kaya sa budget or siguro yung price hindi doon sa ina-expect nilang price na nasa budget nila. So yung albeit, it means kahit na. So yan. So sa pag-aaral ng mathematics, minsan, pagdating natin sa calculus, pagdating natin sa trigonometry, pagdating natin sa statistics, medyo humihirap na kasi meron doong mga rules or skills or number facts na hindi natin masyado naiintindihan. Sabi ni Clarence. Since nandito si Clarence. Good morning, Sir Dr. E. Kakatapos lang namin ng mga online class sa math. Pinagsayaw kami ng end behavior ng polynomial functions. Hahaha, share ko lang. O, alam ko yung end behavior na yan. So, hindi makita doon sa screen eh. Pero makikita yung end behavior mamaya. Sige nga, sabihin natin yung end behavior na yan. But yes,
Yan yung gusto kong i-share sa inyo kung paano ko mapapakita yung complexity ng mathematics. It's like complexity rin ng pag-aaral ng language. Minsan, titingnan natin, imposibleng matutunan, pero kung pagtsatsagaan natin at bibigyan natin ng oras at ng panahon para intindihin yung mga words na hindi natin naiintindihan or sa mathematics, mga rules na hindi natin maintindihan, matututunan din natin. Yan. So, ang goal natin for today sa practice natin, again, practice lang po ito sa mga nanonood sa akin sa live. Nagpa-practice lang tayo ha. So, relax lang kayo. So, tulad dito, meron tayong complex calculus problem. Complex sa ilan, pero sa iba na nakakita na ng mga calculus problem, actually sobrang dali lang sagutan ng problem na ito. So, paano natin kukunin yung value ng limit of 2x minus 5 as x approaches 4? So, yan ang ating goal for the live tomorrow. And at the end of our live tomorrow, makukuha niyo yung sagot dapat. May kukuha niyo yung paraan kung paano sagutan yung problem na yan. You can do this using your pen and paper. Yan, so kailangan may pen and paper. Or, kaya din naman yan ng mental math. So, tingnan natin kung masasagutan niyo yung mental math natin ngayong araw na ito. But first, mag-review tayo. Bago natin kunin yung value ng limit na yan. Review dahil sa loob ng 2 or higit sa 2 buwan ng pagbibigay ko ng live, I'm sure meron na kayong mga idea kung paano sagutan yung mga problems na to. So, kung nanonood kayo sa YouTube at nanonood kayo sa KUMU ng aking practice, again, practice lang ito, hindi ito seryosohan. So, kung gusto niyo akong tanungin ng mga tanong ninyo, I'll be happy to answer it since magchichikan lang naman tayo at hindi man to totoo. So, hi daw, sabi ni Darwin. Salamat naman sa iyong pa-comment. I try to be. And si Christina, good morning din sa'yo. And God bless sa inyong lahat. So, sagutan nyo to. Ano ba sagot? Sabi ni Clarence, letter B. So, since sumagot na si Clarence, pakita na natin yung sagot. B nga ba ang sagot? Ang sagot na hinahanap natin, Pochia, good morning. Salamat sa panonood. Letter B ang sagot. Good job kayo dyan. So, yan yung ating, di ba? May tumatawag sa akin. Ang galing. So, yan yung mga bagay na dapat pinagpa-practicean. Sagutin natin, ha?
Test mic. Test mic. May sound na ba? Sana may sound na. So may tumawag sa akin kanina. At dahil doon sa tumawag, nasira yung audio ko. Kaya ako nawala. But anyhow, things like this might happen. Buti na lang, nagpa-practice ako. So at least alam ko na yung gagawin ko. Kung wala naman akong sound doon sa live ko. But right now, meron na tayong sound. Palakpakan naman. Sana gumagana yung aking mga sound effects na dapat gumagana. So yun naman yung dahilan kung ba't ako gumagawa ng live na to. And yung mga sagot natin, sagot is A, sabi ni Lowell. Sabi ni Rev, it's 10%. D, meron pa bang sumagot ng iba? Si Pochia, thank you Pochia. Ayan, meron na tayo. Pochia B. So ang sagot natin dito is letter D, dog, 10%. So 3 is 10% of 30. So 10% ang ating sagot dito sa ating equation. Yes. Alright. So balik na naman tayo sa practice natin. So again, nagpa-practice lang po tayo. So yung mga audiong nawawala, yan ang pinaka iniiwasan ko. Ito naman, what is 25% of 16? So kung magsasagot kayo, hopefully magsagot kayo. Pero kung hindi naman, okay rin lang. So good morning kay Clarence, kay Lowell, kay Rex. Good morning sa'yo. Kay ako si General Edited Boy. Good morning din. At may exam siya daw. So good luck sa'yo, Edited Boy. May mga sagot na dito. Si Pochia. Magsasagot si Pochia mamaya. Si Mark Malyare. If manonood siya the whole time, good morning sa inyo. At ang sagot natin dito ay, sabi ni ako si General ay letter A. Sabi naman ni Rev, it's 4. Sabi ni Merzel, it's also 4. So ano nga ba ang sagot natin dito? Ang sagot natin dito ay B. B is mali. Hindi dapat 6. Dapat 4 ang sagot. So see? Buti na lang nagpa-practice tayo. At least, alam natin ang mali. So, tingnan nyo ang gagawin ko kapag nagpa-practice ako. So, pag nag-practice ako, chine-change ko dito. Dapat ang sagot is letter C, hindi B. So, kanina siguro na tinatype ko ito, nagmamadali ako. So, since na-save na natin, balik natin. So, dapat ang sagot na dyan is C, which is 4. Oh, diba? So, nakikita nyo kung paano ako nag-e-edit ng aking mga slides at kaya ko ginagawa yung practice dahil alam ko may mga mangyayaring ganito na hindi ko inaasahan. Sagutan naman natin to. Tingnan natin kung tama yung sagot ko. Hopefully, tama yung sagot ko. So, answer this. What is the sum of the first two prime numbers? Is it A, B, C, or D? Sige. Tulungan niyo akong mag-practice. Since nanonood na rin lang kayo. Si Venus, nandito din. Good morning. Thank you ako, si General. Manood ka 10:30 bukas sa KUMU. Pero wala tayo sa Facebook at sa YouTube bukas. Sa Lunes tayo. So sa Lunes makikita niyo ulit ito. Pero hopefully wala na yung mga mali. So ang sagot ni Clarence ay C. Sabi ni General, C or B. Si Rev ay letter C. Bakit kaya C or B? Hindi ka sure sa prime numbers, no? So si Edited Boy, you need to stick around. You need to make sure na alam mo yung inyong mga prime numbers. Si Renz, letter C din. At ang sagot natin dito, meron ba sumasagot sa KUMU? Sa KUMU medyo, si Pochia na wala na siguro. So ang sagot natin dito ay letter C. It's 2 plus 3 is equal to 5 dahil ang ating smallest prime number ay 2. Ang susunod dyan ay 3. So, ang mga prime numbers natin, 2, 3, 5, 7, 11, 13, and so on and so forth. So, ang sagot natin dyan is letter C. So, good job sa inyong lahat, sa mga nasagot. Tuloy-tuloy na natin. Next one. What is the value of your X? A, B, C, or D?
Actually, hindi ko naman tama ka, General Boy. Pero nang hula ka, so 50% ang ibibigay ko sa yung credit. Kasi dapat exact. So, hindi pwedeng or. Isa lang ang tamang sagot. So, ano naman ang value ng x dito sa math problem na ito? Ayan. Letter D daw. Letter C daw. Letter D daw. Letter B. Rev is 2. Rents is 2. Letter D. At ang sagot na hinahanap natin dito ay dog. It's two steps para makuha ang sagot. Minus 5 on both sides. So 5x is equal to 10. And then divided by 5, x is equal to 3. And x is equal to 3. Tinan mo, mali na naman ako. Tama, di ba? Minus 5 is 10. Minus 5 is 10. 10 divided by 5 is 2. So letter D. So tama, 2. 2. Tama tayo, 2. Letter D. So tama yan. Hindi natin kailangan baguhin yung sagot. Alright? So, watching from the Philippines, my E-class invites. Hello, good morning. Next natin. Kaya, again, nagpa-practice ako dahil kailangan kong ma-make sure na tama ang sagot natin. In this probability question, is it A, B, C, or D? Ang word problem natin, Mario works as a truck driver. He is also a smoker. So what is the probability that Mario dies? A, B, C, or D? Sige, habang tinitingnan nyo ang sagot, sabi ni Edited Boy, mali, hindi ako nakapag-review. Ha. Sayang sir, sana hindi ako bumagsak sa subject mo. Yan ang goal natin. Walang babagsak, sama-sama tayo. Papasa sa test natin mamaya. Yung test natin mamaya, sagutan yung ating problem later on. So, ano ang sagot natin dito? A, B, C, or D? Sabi ni Merzel, good morning Merzel, 2. Sabi ni my E-class, letter D. Sabi ni Vincent, it's letter D. Sabi ni ako, si Edited Boy, D. Si Rev, letter D. Renz is letter D. Si Renz is letter D. At ang tamang sagot dito ay ayaw lumabas. C, 100%. Dito papasok yung tinatawag natin distractors sa mga math problems, at marami tayong distractors sa math problems, lalo na sa board exams, sa college entrance tests, sa civil service examinations, sa mga standardized tests, marami tayong distractor. At ang distractor dito, yung dalawang sentences. Kasi kung ang ating pagbabasihan is yung last sentence, which is tanong, what is the probability that Mario dies? It's 100% kasi hindi naman po immortal si Mario. So, si Mario ay namamatay dahil lahat ng tao namamatay. So, 100%. So, yan yung kailangan yung tandaan sa pagsagot ng mga math problems. Marami tayong mga distractors. So, ang sagot natin dyan is 100% dahil ang tao, it's either mamamatay or mabubuhay. Well, eventually mamamatay tayong lahat. So, letter C yan, 100%. Kasi yon ang ating tanong dito. Sabi ni ako si General, teacher po ba kayo, sir? Ano sa tingin mo? Comment down below kung sa tingin mo ay teacher ako. Teacher ba ako? Pakisagot nga ako si General sa mga regular YouTube subscribers natin. So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo. Pakisagot yung tanong ni Edited Boy. Common sense. Yes, common sense. Minsan, common sense and also confidence sa pagsagot ng mga math problems. At yung confidence natin sa pagsagot ng mga math problems, it comes through lots of practice. So, yan. Sir, watching from Santa Rosa. Hello, good morning sa mga taga Santa Rosa at sa mga, salamat sa nagpapa-virtual gift sa akin. Hi, Arielish Shoes, the master. Good morning sa'yo. Vincent Vaso. Akala ko si Super Mario. Oh, ganon, si Super Mario. Sige, i-push natin yan. Clarence. Ayan, ang sagot ni Clarence para sa'yo. Teacher siya sa Barstow, California. So, yan ang sagot na hinihingi ni Edited Boy. And meron din sagot si Ray V. Ray V or Ray the 8?
Rayville. So marami mga nanonood sa atin nakilala na tayo. So ayan, he is a doctor po, doctor of education, major in mathematics. Yes, uy, alam na alam ni Rev ang buhay ko Kaklas ba kita, Rev? But alam na alam mo yung pinagagawa ko. Si Clarence, meron din sagot. Professor, yes, actually, to be more specific, professor na ako dahil university level na ang tinuturuan ko ngayon. At ito ang sagot sa inyo ni Edited Boy. Inedit niya na. Oh, teacher ka pala, sir. Ibang bansa. Yes, ibang bansa. Pero ang puso, nasa Pilipinas pa rin. So, yan ang ating gagawin bukas. So, pagkatapos ng ating probability, yung last question, gagawin na natin yung ating lesson. At ang lesson nga natin is paano magsagot ng mga complex math notations, mga notations na nakakawindang, mga notations na feeling natin sobrang complicated, pero kung alam natin yung rules at alam natin kung paano basahin at intindihin yung mga symbols na yan sa mathematics, actually madali lang sagutan yan. At yan ang ating gagawin ngayong araw na ito at uunahin na natin yung ating work on negative exponent. So negative exponents, karamihan sa atin medyo hindi alam yung pagsagot ng mga negative exponents. Pero sa atin, halos lahat sa inyo, alam ko na kayang-kaya yung sagutan to. 2 cubed is 2 raised to the third power, which means, ba't lumabas agad yung sagot? Lumabas ba agad yung sagot? O yan. May napindot lang ako. So 2 raised to 3 is 2 times 2 times 2. So alam natin yan na equal to 8 kasi 2 raised to 3 is 8. Hindi po siya 2 times 3 which is 6. So hindi po 6 ang hinahanap natin sagot. So yan yung basic understanding natin sa exponent. Pero minsan kapag nagkakita tayo ng tanong na 2 to the negative 3, minsan na hihirapan na tayo kasi hindi naman natin usually nakikita yung mga negative exponents sa mga problems sa mathematics. So, ang negative exponents, as a rule, sa mathematics, kapag nakikita kayo ng negative exponent, reciprocal lang yan. So, always think of reciprocal kapag nakita natin yan para yung ating exponent is maging positive. Dahil sa law of exponent, 2 to the negative n is equal to 1 over 2 to the n. Siguro kailangan kong ipakita yung negative exponent na rule sa rule of exponent. But 2 over negative 3, it's also equal to 1 over 2 raised to 3, which is 1 over 8. Bye, Rev. See you later. Salamat. See you tomorrow. Kung nasa KUMU ka tomorrow. So, 1 over 8 ang sagot natin kapag 2 over negative 3. So, yan yung ating negative exponent. At ipapakita ko bukas ito. Actually, ba't ba ako nagtuturo agad? Nagpa-practice lang naman ako. So, hindi pa tayo dapat nagtuturo ng madami. So, 5 to the negative 1. So, 5 raised to the negative 1. Kailangan maging positive yung exponent natin. And to make it positive, i-reciprocate lang natin yan. So, instead of 5 raised to negative 1, it will equal to 1 over 5 to the positive 1. So, 1 over 5 ang sagot. So, yan ang ating negative exponent. So, paano naman kung meron tayong 1 over 5 raised to the negative 1? So, see you later, Rev. See you later, Renz. So, okay lang, magpa-online class na kayo. And sabihan nyo na mga klase ninyo na manood sa aking KUMU bukas para meron tayong lesson sa math bukas. So, kung meron tayong 1 over 5 to the negative 1, so syempre, to make it positive, i-reciprocate natin yan. So, 1 over 5 to the negative is equal to positive 5. So, yan yung idea na negative reciprocal. So, yan yung ilan sa mga math questions na karamihan na nagpapastress sa mga taong sumasagot ng mga test or sa mga test, lalo na sa mga multiple choice tests. So, yan yung gagawin natin bukas. And then, kayo naman. So, kung tatanungin ko kayo, hopefully meron pa sumagot. Sana meron pa sumagot. Pero ito yung inyo. Ito yung question ko para sa inyo. Ano naman sa tingin nyo ang value ng 5 raised to the negative 2? Okay lang kahit hindi kayo sumagot. Medyo mainit. Kung alam nyo yung sagot, type it in. Kung hindi nyo alam ang sagot, okay lang. So, 5 raised to the negative 2. Kailangan natin ng positive exponent. And to make sure na magiging positive yung exponent natin, ako na lang ang sasagot. Dahil wala na tayong oras.
Ay, meron pa sumagot. Meron pa sumagot. Thank you sa mga sumasagot. So, meron pa sumagot. 1/25. Si My E-Class. Si Clarence, 2/5. Si Renz, meron din 2/5. Si Jan Lee, 1/5. Oy, gusto ko yung paano mo ha. Pa-exponent mo doon sa keyboard mo. Hindi ko alam kung paano ginagawa yan sa pag tina-type. 1/25. Ulysses, paano po ba yan? 1/25. So, paano po ba yan? Madali lang yan. So, pakita natin, ha? 5 raised to -2 is equal to 1/5 squared. Kasi kailangan natin ng positive exponent. So, positive na exponent, so magiging 1/5 squared na siya, which is 1/5 times 5, which is equal to 1/25. Or, 0.25, or, no, not 0.25. Iba yung 1/25 sa 0.25. So, yan yung ating sagot. So, hopefully, alam na natin kung paano sagutan yan. So, gagawin natin yan bukas. At ang sagot natin ay 1/25. So, good job sa mga sumasagot. And next question natin. How about this? Si Renz. Andito pa pala si Renz. Andito pa si Clarence. Andito pa si Merzel. Andito pa si Link Daily. Hi, Link Daily. I know you're not able to understand Filipino, but I know that you can understand mathematics. So if you can answer this particular problem, go type it in. See if you can answer what 2/3 raised to -2 is. All right. And yes, I hope and I pray that we reach 1 million subscribers this year. So let's see. May mga gising pa ba? At meron pa bang nagsasagot? Anong sagot natin dito? Ayan, meron na si My E-Class. Sa KUMU, wala nang nagsasagot sa KUMU. Nawala na sila lahat. So 9/4, sabi ni Link Daily. Sabi ni My E-Class, it's 9/4. At ang sagot natin dito is 3 squared all over 2 squared, which is 9/4. Yes! It is 9/4. So good job kayo dyan, Merzel, Ren. So I guess you know the idea. So yan yung negative exponent. So if alam natin yung ating basic rule, we'll be able to answer problems similar to this one. So next, what about this? Sige nga. What is 235 all over 78 raised to 0? Sige, antayin ko yung mga sagot ninyo. Si Jan Lee. Andito pa si Jan Lee. Clarence, meron na rin. Si Renz, meron na rin. Link Daily. Bilis ni Link Daily, ah. Link Daily says it's 1. My E-Class says 235 all over 78. Jan Lee is equal to 1. Clarence, Renz, Marzel. And what is the right answer? Tumunog agad, wala pang sagot. The answer is 1. Dahil, you need to remember that any number raised to 0 is always equal to 1. So remember that number fact. So no matter how big your number is, if your number is raised to 0, your answer will always be equal to 1. So 1 ang sagot natin. Tandaan natin yan. So again, yan yung mga number facts na kailangan alam natin para mas madali natin nasasagutan yung mga math problems. And next naman natin gagawin is yung mga summation notation. So ito yung ilan sa mga math notations na sometimes we get too intimidated with, but once we know what it means, it's actually really simple. So this summation notation is also known as sigma notation. We use the Greek letter sigma, which means sum of
the series. So sum is basically that symbol. So we read this or this particular symbol, minsan, meron tayong symbol na yan, we need to understand na yung nasa baba, yun yung tinatawag natin na lower limit, at yung nasa taas, yan yung ating upper limit, and we need to know this because this is basically how we understand symbols in mathematics. So, favorite daw to ni Renz Carlo. So, sige Renz Carlo, wag kang aalis ha. Kailangan sagutan mo yung mga tanong natin. Sabi ni Jan Lee, based on the law of exponent. Yes. Kaya nga, law, batas, hindi na natin pwedeng baguhin yun. At yun ang batas. Any number raised to 0 is equal to 1. So, ano naman ang batas ng summation notation? So, ang summation notation, we need to know how to read it. And this particular notation, we read this as the summation of 2x from 0 up until 2. So, yan yung ating notation. And this is how we read it so that we'll be able to understand each other. And again, mathematics is a foreign language. We need to know how to read it and we need to know how to say it so that we'll be able to understand it at para mas madali natin masasagutin yung ating mga problems. So, yan ang summation notation na second topic na gagawin natin bukas. So, let's proceed to how we answer or evaluate problems involving summation notation. Good morning, Darth Blaze. Welcome to our practice ng KUMU Live. So, practice lang to. Relax lang kayo. Hindi pa ito totoo. So, ano naman, pag sinagutan natin si summation of 2x from 0 to 2, ano yung magiging sagot natin? So, summation of 2x, lagay natin dito ha, sulat ko, para bukas. Summation of 2x as x is 0 up until 2. Mas madali natin makikita yan kung ipapakita ko kung paano natin siya sinusulat at sinusolve sa papel. So, summation of 2x is basically, isa-substitute natin si 0 hanggang 2 dun sa ating series. So, meron tayong 2x as x is equal to 0 plus 2x as x equal to 1 plus 2x as x equal to 2. So, meron tayong 3 terms na sasagutan. So, ang gagawin lang natin is i-replace yung x with 0, 1, and 2. So, meron tayong 0 plus 2 times 1 plus 2 times 2. And then, isosolve lang natin siya like regular algebra problem na alam kung alam nyo rin kung paano sagutan. So, 2 times 0 is 0, 2 times 1 is 2, and 2 times 2 is equal to 4. So, summation of 2x as x from 0 up until 2 is equal to 4. So, yan. Ay, mali ba ako? 0, 0, 1, 2. Ay, mali nga ako. Sorry, mali ako. 4 nga naman to. Yan. So, buti na lang nagpa-practice tayo dahil kung hindi tayo magpa-practice, hindi natin ma-anticipate ang mga mangyayari tulad nito. So, thank you. So, the answer is 6. At answer naman natin talaga is 6 kasi dito sa presentation ko, it's actually equal to 6. So, we replace the values of x by 0, 1, and 2. So, x is 0, x is 1, is x equal to 2. So, meron tayong 3 terms dyan. So, by substitution and evaluation, 0 plus 2 plus 4 is equal to 6. At yan yung sagot na hinahanap natin. So, good job kayo dyan. So, sa mga sumasagot si My E-Class, si Merzel, ayan, si Ulysses, alam nyo na yung example, nakikita nyo na. At si Renz ay grade 11, so alam niya yung pagsagot na to. At yan ang ating sagot sa problem number 2. The summation of 2x from 0 to 2 is equal to 6. So, ganyan lang kasimple yung pag-solve ng mga summation notation. And again, ang lesson natin bukas is how to be familiar with all of these crazy symbols. And pag meron naman tayo nito, summation of 2x from 2 up until 5. So, ang pag-evaluate natin dyan, i-replace natin yung x variable natin doon sa ating function ng 2, 3, 4, and 5. So, pagkuha natin yan, so ipapakita ko lang kung paano natin sasagutan yan using this. So, we have 2x as x equals 2 plus 2x, x equal to 3, 2x as x equal to 4,
and 2x as x equal to 5. So, 5 lang yung ating limit dahil from 2 to 5 yung ating limit. So, meron tayo 1, 2, 3, 4. Meron tayong 4 terms. Yan. So, meron tayong 2 times 2 plus 2 times 3 plus 2 times 4 plus 2 times 5. Which gives us 4, 6, 8, 10, and it's equal to, anong sagot? My E-class, 30 daw. So, tingnan natin kung 30 ang sagot. So, let's go back to our presentation. So, yun nga ba ang sagot natin? So, replace natin yung ating mga values. And, meron tayong 4 terms from 2 to 5. Equal natin is 4 plus 6 plus 8 plus 10. 4 plus 6 plus 8 plus 10, which is equal to 28. 28. So, okay lang yan, my E-class, kasi lagi akong mali din minsan eh. Pagka nagmamadali ako, lalo na pagka nagmamadali ako sa mga solutions natin. Pero at least, ready mo naman yung sarili mo. Sa tama naman yung sagot natin. Sabi ni Ulysses, sum of interior and exterior angles in polygons. Paano po gawin yon? Sa sunod na natin pagkwentuhan yan dahil geometry yan. So, madali na nating pagkukwentuhan yan. Basta tandaan mo sa triangle, meron tayong 180-degree angle or the sum of the interior angle of a triangle is 180 degrees. So, yan. Summation of 2x from 2 to 5 is equal to 28. Paano naman to? So, paano naman natin to sasagutan? Yan. So, yan yung minsan, ito yung isa sa mga problems na noong hindi ko pa alam kung paano sagutan yung summation, nalilito ako, minsan naghuhula lang ako kung paano sagutan to. So, paano natin sasagutan ito? So, kung alam nyo na, comment down below. Summation of 2 from 3 to 5. So, paano natin sasagutan yan? At yan yung gagawin natin dito sa board natin. So, since sasagutan natin itong problem na to, to answer this problem, kailangan lang natin malaman kung ilang term meron tayo. So, meron tayong 3 up until 5. So, 3, 4, 5. So, 3, 4, 5. This is the third term. This is the fourth. And this is the fifth term. So, i-add natin yan. At ano ba yung mga function natin dun sa ating third and fourth and fifth term? Ang function natin ay constant, which is 2. So, meron tayo dyang 2, 2, and 2. So, ibig sabihin, it's just 2 plus 2 plus 2, which is equal to 6. So, ang summation ng 2 from 3 up until 5 is equal to 6. So, 6 ang sagot natin dyan. So, alam nyo ba na 6 ang sagot at alam nyo ba na ganito dapat isolve yung ating function pagka wala tayong variable? So, yan natin o ganyan natin sasagutan yung ating problem na ito. So, meron tayong constant, kaya meron tayong 3 terms. Hahaha, bagsak na. Bagsak na daw si Bites. Okay lang yan kasi kailangan ko ibigay ito kasi kailangan na meron tayong mga challenging problem. Pero si John Lee, alam niya yung sagot is letter 6. At sabi naman ni Marcel, summation of a constant is the constant itself. Yes, that is true. Kaya, meron tayong illustration ng 3 terms from 3 to 5 kasi meron tayong 3, 4, and 5 from 3 to 5. At lahat ng yan ay constant at yan ay constant na 2. So, all we need to do to find the summation of 2 from 3 to 5 is to add all those 2's at yan ay equal to 6. So, ang summation natin from 2 to 5, mga kaibigan, pag constant ang ating function is equal to 6. Alright? So, ngayon, it's your turn. Ano naman ang value ng summation na yan? Kung gusto niyo sagutan, go ahead. Sige, mental math. Pagganahin nyo yung utak nyo ngayon, kayang-kaya niyang i-mental math. Ano ang summation ng x plus 2 from 0 up until 2? Alam mo, nauuhaw ako. So, sagutan nyo to, kukala ako ng tubig.
Since may mga sagot na kayo, tingnan natin kung tama yung sagot nyo. Sagutan na natin. Ang sagot niyan ay 0 plus 2, 1 plus 2, 2 plus 2. Dahil x is equal to 0, x is equal to 1, and x is equal to 2. At pag in-evaluate natin yan, it's 2 plus 3 plus 4, and that is equal to 9. Good job! Good job! Good job! So, ang dami may sagot. Si Jose, ba't 0 ang sagot mo, Jose? Si Janelle, 9 din ang sagot. Ayan. So, palakpak. Good job sa mga nakasagot. So, alam nyo na yung mechanics ng game. Sagutan nyo naman to. What is the summation of 5x plus 1? From 1 up until 2. Mental math. Try nyong mag-solve nung mga, isubstitute nyo yung values ng 1 and 2 dun sa equation. Add nyo, ano ang sagot natin dyan. Bawi kayo. Kung mali yung sagot nyo nung una, bawi kayo sa sagot nyo dito sa pangalawa. And again, sa mga kakapasok lang, nagpa-practice lang tayo. Hindi ito ang totoo nating live. Live natin is bukas ng 10:30. At nagpa-practice lang ako kasi papanoorin ko tong live na ito mamaya to make some improvements kung meron man akong dapat i-improve. Para pagdating natin ng live bukas at saka live sa Lunes, smooth sailing na tayo. Dahil practice makes perfect. Si Ma'am Arlene, Mami Arlene, I am a parent of a senior high school student from Dasmariñas, Cavite. Eager to learn. Hi, Mami Arlene. Good morning po. Live po natin bukas sa KUMU and then sa Lunes, sa Facebook at saka sa YouTube. So, sa Lunes yun na lang panoorin to para mas madali. So, every Monday morning, meron tayong live. Pero practice lang to, Mami Arlene. Hindi pa to totoo. Hindi pa ito totoo. So, may mga sagot na tayo. So, ang sagot na hinahanap natin, i-replace natin si x ng 1 and 2. So, meron tayong dalawang terms. X is equal to 1 and x is equal to 2. And by doing the math correctly, 5 plus 1 and 10 plus 1 is equal to 6 and 11. Add them together is equal to 17. So, Ulysses, kulang ka ng 5. So, may utang ka sa akin na 5. Si Merzel, tama ang sagot. Si Alinor, tama din. Si Jacqueline, tama din. Si Janille, tama din. Si Jose, si Renz, tama din. Hala, yes. Math for breakfast, yes. Dito, dinner ko to. Math for dinner. Kasi mag-aalas 5 na dito ng gabi. And yes, that's all we need. That's all I need. People who are willing to learn. Dahil lahat naman tayo, may kakayanan na matuto. So, mahirap sa umpisa, pero once makuha nyo na, actually madali lang siya. So, thank you, Jose. Masaya to, sir. Yes. Online aral-aralan. Yeah, masaya to. Lalo na kung interactive at saka sumasagot ako sa mga comment ninyo. Actually, since practice lang to, kaya maganda pagka natitsempohan nyo ako ng pa-practice. Kasi pag nagpa-practice lang ako, tulad ngayon, 20 lang yung nanonood. At sa KUMU, 12. So, medyo konti lang. So, less than 30 yung nanonood sa atin kapag nagpa-practice ako. So, pag live kasi, minsan 1,000, 2,000 yung nanonood. So, minsan hindi ko na nakukuha yung mga nagko-comment. Pero, kung maabutan nyo ako magpa-practice, like itong ginagawa ko ngayon, nagpa-practice tayo, mas relax at mas kakapagkwentuhan tayo at nakikilala nyo ako kasi may oras akong basahin yung mga comments ninyo. Next! Ano ang summation ng 3 from 23 to 27? May pa-quotation pa si Jose. The capacity to learn is ability. Yes. And right now, you're using your capacity to learn. Albeit, gutom kayo. Diba? So, dapat alam nyo na kung paano gamitin yung word na albeit. Masaya daw to, sabi ni Alinor. And I totally agree with you. Masaya sa practice, may bloopers. Yes. May maraming bloopers pag practice. Kaya,
masaya ang practice. Rehearsal. So, may mga sagot na kayo. So, wag na natin ito patagalin. So, ang terms natin, meron tayo 5 terms dito. So, 5 terms kasi 23, 24, 25, 26, 27. At lahat yan ay constant. So, ang laman doon sa ating mga terms ay yung ating constant, which is 3. So, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to... Yan. So, tama si Merzel. Palakpakan. Si Jacqueline, tama din. Si Jose, si Merzel, si Jan Lee, na nandito since the beginning, tulad ni Renz and si My E-Class. Si Zil Leonard, bago si Zil Leonard. So, good morning sa'yo. At yan ang ating sagot. So, summation notation, sa iba, komplikado kasi sa iba, first time lang nila makakita ng mga summation notation or summation formation. Pero sa iba na nakakita na ng summation notation, actually, madali lang siya. So to give you the summary of our summation notation, paano nga ba mag-solve ng mga sigma notation? This is Dr. Esperanza and welcome to my Math in a Minute. Mathematics, kailangan i-treat natin siya as a foreign language. As a foreign language, dapat alam natin kung anong ibig sabihin ng mga symbols na ito. Sa example na ito, babasahin natin ang notation na ito as summation of 2n plus 5 evaluated from 3 to 6. And to solve this problem, kailangan lang natin i-substitute yung value ng 3, 4, 5, and 6 doon sa ating function and then isosolve natin siya using the formula. 11 plus 13 plus 15 plus 17 which is equal to 56. Similarly, kung meron tayong summation of 10 minus 2 to the k from 0 to 3, ilalatag lang natin yung formula at isosolve natin yung formula from 0, 1, 2, and 3. And using basic math operation, we'll have 10 minus 1 plus 10 minus 2 plus 10 minus 4 plus 10 minus 8, which is equal to 25. In solving math problems, alamin ang symbols para masolve ninyo ito ng madali. This is Dr. Esperanza and this is my Math in a Minute. Bye! So yan ang summation notation. So Math in a Minute. Meron tayo sa TikTok, meron tayo sa Facebook, meron tayo sa YouTube. So, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa mga channels natin. And hopefully, sinishare nyo yung ating channel sa mga kaklase ninyo, sa mga pinsan nyo, sa mga estudyante nyo, kung teacher kayo. And tulad ng sinabi ni Link Daily, ang goal natin is to reach 1 million before magtapos ang 2021. And hopefully, mangyari nga yan. So, balik tayo. Hindi pa tayo tapos dahil ito yung third math notations na kinatatakutan ng mga estudyante, calculus, especially yung limit. Paano natin sasagutan tong problem na to? Limit of 2x plus 5 as x approaches 5. So yan ang notation natin sa limit and tulad ng sinasabi ko, kailangan alam natin siya kung paano basahin at kung paano natin siya sagutan or para masagutan natin siya. So, the limit of 2x plus 5 as x approaches 5 is how we read this particular limit notation. At sa mga fresh pa lang sa notation na to at hindi pa nakakakita ng limit function or limit notation, tandaan nyo na once alam nyo yung pamamaraan, madali na siyang sagutan. So, ang limit notation, kung gagawin ko simple yung function natin, instead of limit of 2x plus 5 as x approaches 5, simplihan natin, gawin natin siyang f of x is equal to 2x plus 5. So, mas familiar kayo dito kasi mas less complex yung ating function. So, kung meron tayong f of x is equal to 2x plus 5 at pinapahanap ko yung value ng f of 5, I'm sure makukuha nyo agad yung sagot. So, kung gusto ko or kailangan ko makuha yung f of 5, ano sa tingin nyo ang value ng f of 5 given na ang ating f of x is 2x plus 5? Sabi ni Leonard, direct substitution. Yes. And yan din yung gagawin natin dito sa f of x na to. So to find f of 5, direct substitution lang yan. At kung tama ang sagot ninyo, hindi ko alam kung nagsasagot pa kayo, ang f of 5 natin ay equal sa 2 times 5 plus 5, which is equal to 10 plus 5, and 10 plus 5 is equal to 15. So, yan yung very simple
procedure pagkuha ng f of 5 given f of x. Isa-substitute lang natin yung value ng x, which is 5, doon sa function, at makukuha na natin yung sagot. Ito yung tinatawag nating input and output. Yung input natin is 5, yung output natin is 15. So, yung x variable natin ay 5, at ang ating y function ay 15. So, kung meron tayong f of 0, I'm sure kahit wala kayong papel at ballpen, masasagutan nyo na to. Ano ang value ng ating f of 0? Si Sir Paulo may tanong. Example naman po ng MDAS at integers. Jose, ito yung aking episode number 7, I think, sa live ko. So, if you wanna see yung aking live on order of operation and integers, nasa YouTube natin yan. So, yes, meron akong mga example yan, pero wala akong example ng order of operation at integers para sa live natin bukas. So, if you want, just share ko mamaya yung ating video na yan para alam mo kung saan ka pupunta. So, may mga sagot na tayo. Ang sagot natin dito ay i-replace natin si x ng 0. So, 2 times 0 plus 5, which is 0 plus 5, which is equal to 5. So, yan. So, tama si Janly, tama rin si Jacqueline, si My E-Class, at si Z Leonard, tama rin. At si Ralph, gusto ko yung pa-notation ni Ralph, f of 0 is equal to 5. So, yan yung actual notation na ginagamit natin sa algebra. We can also use 0, 5, kasi coordinate yan, ordered pair. Point yan dun sa function natin. At x equal to 0, the value of 5 is, y is 5. Yan. Sabi ni Ulysses, nag-change gadget ako. Lugo kasi lumalabo yung live sa CP. Yan. Sabi naman ni Rick Mar, Sir, may example po kayo ng converting Cartesian to spherical sa vectors? Actually, meron. Nasa YouTube channel ko din yan. Hanapin mo yung lesson ko on complex numbers and complex function. Andun yan. Conversion of rectangular coordinate to trigonometric coordinate. Yan yun. Alright. So, since alam na natin kung paano sagutan to, actually, hindi naman ito yung sasagutan natin kasi ang sasagutan natin is yung limit. So, limit of 2x plus 5 as x approaches 5, it has the same principle, pero ito yung may mas malalim na procedure kasi tinitingnan natin siya as function. Tinitingnan natin siya sa isang graph, pero hindi natin pag-uusapan yan sa Lunes. Pinag-uusapan lang natin is kung paano natin ginagamit yung mga math procedures sa pagsagot ng mga limit na to. So, sa pagsagot natin itong limit of 2x plus 5 as x approaches 5 is the same as finding f of 5. So, i-replace lang natin si x by 5 by direct substitution. Sabi nga kanina ni... nalimutan ko na sino nagsabi kanina. Pero, ganun lang kasimple siya. So, ang ating value ng limit ay 15. So, ang limit ng 2x plus 5 as x approaches 5 is equal to 15. So, direct substitution lang yung gagamitin natin. So, minsan, sa mga hindi pa nakakakita ng mga calculus problems tulad nito, sa kanila, napaka-complex na nito at hindi nila kaya sagutan. Pero kung alam natin yung procedures, actually, madali lang siyang sagutan. So, kung meron tayong limit of 2x to the 5th minus 3 as x approaches 1, tulad ng ginawa natin kanina, isa-substitute lang natin yung value ng x. So, yung x natin is 1, 1 squared, or 1 to the 5th. Oh, see? Mali yan. Hindi siya dapat squared. Dapat 1 to the 5th. So, babaguhin ko siya mamaya. So, anyhow, 1 to the 5th power is still 1. So, tama pa rin naman yung magiging sagot natin. It's still going to be 2 minus 3, which is negative 1. So, ang value ng ating limit ay equal to negative 1. And kung nagtataka kayo kung paano ko ina-explain to sa mga calculus students ko, hindi ganito. Mas mahaba kasi yung oras na binibigay ko at mas detailed yung kwentuhan namin about limit. Bakit hinahanap si limit? Paano kinukuha si limit? Bakit nagwo-work yung substitution method? Bakit minsan it does not exist? So, marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan about limit. Pero sa ngayon, ito lang yung mga basics procedure about limit para mas maging komportable kayo sa mga math problems ninyo kasi yung goal ng live ko bukas
is to give confidence sa mga estudyante na sa tingin nila laging na mahirap ang mathematics. Pero ang totoo, madali lang yun kung alam nyo yung dapat nyong gawin. Tulad nito. So therefore, kung meron tayong limit like this, paano naman yan? 5 over x as x approaches 0, ano ang value ng ating limit? So, sa example na yan, direct substitution. So, pag nag-direct substitution tayo, 5 is equal to 0. Pero alam natin, ng 5 equal to 0 ay hindi 0. Yan ay equal to undefined, or that particular number is undefined because that number does not exist. So, ang sagot natin sa limit na to ay does not exist kasi any number divided by 0 is undefined. So, yan ang ating answer sa limit na yan. So, the limit does not exist for this problem. Dahil, sabi nga ni Rickmar, it's undefined. Sabi rin ni Ralph, limit niyan nag-approach sa, as x approaches 0 is also undefined kasi maraming rason. Actually, hindi naman sobrang dami. Ang possible reason is at x equal to 0, yung y value natin doon sa function na yon could be an asymptote, or it could be a whole or a removable discontinuity doon sa ating function. So marami tayong explanation dyan at hindi na natin yan itatackle tomorrow. Indeterminate, I wouldn't say it's indeterminate kasi ang indeterminate, yaan yung ating mga rational function na 0 over 0. So kung 0 ang numerator at 0 din ang denominator, indeterminate yung tawag natin sa fraction na yon. Pero dito, undefined lang siya. So, undefined lang siya. Pero, undefined lang siya. Pero ang indeterminate can also be classified as undefined. So, to be safer sa ating terminology, let's just say undefined doon sa mga denominator equal to 0. Mahihirapan ako dito. Grade 8 pa lang ako. Ulysses, wag kang masyadong ma-stress. Hindi mo pa kailangan chill ka lang dito, wag kang masyadong wag mo masyadong seryosohin yung limit na to. Mas maintindihan yan pagka grade 11 ka na. So next, mga numbers na undefined. By definition, any number divided by 0 is undefined. Yan yung tatandaan niyo. So ipapakita ko yung mga examples ng mga undefined numbers. So ito, 250 over 0, this is undefined dahil yung denominator natin is equal to 0. Itong function na to is also undefined kasi yung summation ng 2x plus 5 from 0 to 5, pag in-evaluate natin yung function na yan, it will have a finite number over 0, so magiging undefined na rin siya kasi nga yung denominator niya ay 0. So kailan tayo magkakaroon ng value na undefined kahit ang numerator natin ay 0? This one. This is also undefined kasi meron tayong exponent na negative 1 sa ating fraction. So alam natin na yung exponent na negative 1, pag nireciprocate natin yan, magiging 5 over 0. At ang 5 over 0, ang denominator ay 0. So, undefined yung ating function. So, tandaan niyo, tulad kanina, yung number fact natin ay kung ang number nyo is raised to 0, it's equal to 1. At ito yung second number fact ninyo na any number divided by 0, it should be undefined. So, tandaan nyo yan. So, sa mga alam ang ating mga definitions, good job dahil it's your turn. Ano ang limit natin dito? 5x minus 5 as x approaches 0. Sige nga. Kaya nyo ba itong sagutan? Hopefully, gising pa yung mga nasa YouTube. At yung mga kakapasok lang. Sa KUMU, nagpa-practice lang po ako. Practice ko lang to sa ating KUMU live tomorrow. Ang live natin tomorrow is at 10:30 up until 12 noon. Pero, bago ako mag-live, lagi ako nagpa-practice. So, sa mga nakakapanood ng aking practice, chance nyo na to para mas makilala si Dr. E. You can ask me questions later on and I will be happy to answer it.
Ayan, may mga sagot na. So, ang sagot natin dito, direct substitution, it's -5. So, ang limit ng ating function is equal to 5. So, tama. Si Rickmar, tama rin si my E-class. Si Alinor, tama din. Tama din si Ralph. Tama rin si Jacqueline at si Janelle. Si John Lee, aalis na kasi may exam na siya. Good luck sa exam mo, John Lee. Thank you for watching our practice rehearsal video. Mamaya ipa-private ko na tong ating rehearsal so hindi na nila mapapanood ito. So sa mga nakapanood at mga nag-participate, thank you. And palakpakan kasi alam niyo na yung sagot. Next. Ano ang value ng ating limit? 2/x as x approaches 3. Sa mga gising pa, sige lang, sagot lang ng sagot. Hi, Ma'am Leonalyn. Good morning. Dadaan lang. Nasa work na siya. Hi po sa inyong lahat. Don't forget to subscribe to Ma'am Leonalyn Tayone's video. Meron siyang YouTube channel. I-type nyo lang yung Leonalyn. Lalabas na yung YouTube channel niya. And congratulations, Ma'am Leonalyn, for reaching 100,000. Good job ka dyan. So, ito, pa-party ko sa'yo. At ang sagot natin dito ay 2/3. It exists. So, tama si my E-class. My E-class, teacher ka ba or student ka? Ka pa lang. Si Rickmar din, tama din. Good job. Rickmar, teacher ka rin po ba or student? Si Alinor, it's 0.67. Dinivide niya using calculator, kaya 0.67. Jacqueline, 2/3. Si John Lee, 2/3 din. Last na to. Yes, aalis na si John Lee. John Lee, may exam ka pa. Tama na ang pagsagot. Okay ka na dyan. So, mag-focus ka na sa test mo. Ralph, good job. Yan. Thank you, my E-class. Sige, start ka ng channel and also you can ask Ma'am Leonalyn dahil si Leonalyn ay nag-start na rin ng kanyang YouTube channel. I think 2 or 3 years ago. So, yes. You can add Ma'am Leonalyn para dyan sa mga... college instructor pala si Sir My E-class. Kaya naman pala eh. Kaya pala ang galing niya. Sir My E-class, thank you for reviewing and practicing with me kasi at least alam natin yung value natin. Approximately 0.66, sir. Yes, tama, sir, ang ating sagot. Meron pa ba tayong sagot? Meron pa ba tayong tanong? Yes, meron pa. Ano ang sagot natin dito? Work mode na daw si Ma'am Leonalyn. Sige lang, ma'am. Work lang tayo. Hi, Chigs! Thank you for watching the practice. Kumusta na? And, hindi pa to totoo. So, yung totoo natin is 10:30 bukas ng umaga. So, nagpa-practice lang ako. Thank you for watching and for dropping by. Appreciate it. Ayan, may mga sagot na pala tong mga to. Navy, good morning. Salamat sa pag-follow. Ulysses, sagot ni Ulysses 2. Alinor, 1/0. Rickmar, since 0 yung denominator, undefined po yan. Marcel, it's 1. Alinor, it's undefined. Undefined din si my E-class. Si Ralph, may explanation si Sir Ralpho. It is undefined. Yes. Pwedeng apply ang differential calculus? Of course, pwede. Pero wag muna natin siyang apply ng differential calculus kasi nagpa-practice lang tayo. At basic lang to ng calculus. Actually, this is not really a calculus lesson. Lesson lang on how to be comfortable on math notation. So, undefined din si Jacqueline. So, tingnan nga natin tong undefined. So, by substituting 1 sa x, 1/1 minus 1, which is 1/0. And we know that 1/0 is undefined dahil ang denominator natin is equal to 0.
Kaya, ang limit natin as x approaches positive 1 does not exist. But if x is at 0, the function will exist. Dahil, kung 0 yan, ang sagot natin dyan would be negative 1. Alright? So, yes. Christian! My college instructor in engineering is super ultimate confused. Ay! Dabi naman si Christian. Bert, Kavan. Okay lang yan. Baka ano lang, kailangan lang ng kape ni Sir para ma-explain sa'yo yan. Alright? So, yan yung ating expression. What about this one? Paano naman natin to sasagutan? By direct substitution, kahit hindi na natin pansinin yung numerator, yung denominator is equal to 0. Kasi negative 1 squared is positive 1, and 1 minus 1 is equal to 0, right? But, ang sagot ba natin dito ay undefined? Hindi natin alam. Pero, malalaman natin, undefined ulit, sabi ni Rick Marr. Yes, using substitution method, it's going to be undefined or does not exist. But, when we go deeper or dive deeper in calculus, we'll learn some techniques or other techniques kasi hindi lang naman substitution method yung pwede natin gamitin sa mathematics to verify kung ang sagot nga natin is undefined. Meron pa tayong ibang techniques at sasabihin niya at ikukwento sa inyo ni Dr. E dito. May tatlong paraan sa pagsagot ng limit analytically. This is Dr. Esperanza and welcome to my Math in a Minute. Sa pagsagot ng mga limit function, pwede tayong magsagot using factoring, conjugate, or simplifying complex fraction. Sa problem number 1, gagamitan natin ang factoring, yung ating function, yung numerator ay magiging x plus 5 times x plus 1, at yung denominator ay square of binomial, kaya magiging x plus 1 at x minus 1, na maaari nating isimplify into the limit of x plus 5 all over x minus 1. And by substituting the value of negative 1, ang ating limit ay equal sa negative 2. Sa problem number 2 naman, i-modify natin yung function by multiplying it by the conjugate of the numerator. Ngayon ay i-multiply natin yung numerator at yung denominator ng ating conjugate. And by using your basic algebra rule, makikita natin na ang limit ay mag-exist sa 1 over 4. Problem number 3 naman, isi-simplify natin yung complex fraction. By simplifying the numerator, i-add natin yung fraction at magiging x plus 2 all over 2x yung ating numerator. And by substituting the value of x, yung limit natin ay mag-exist sa negative 1 over 4. Pagdating sa pag-solve ng mga limit analytically, kailangan nyo na ma-master ang algebra para makuha nyo yung inyong limit using these methods. This is Dr. Esperanza, and this is my Math in a Minute. Bye! Ano, nakuha nyo ba yung sagot? So, sabi ni Alinor, it's negative 2. Sabi ni Ralph, it's undefined. Sabi ni Marcel, it's negative 2. Sabi ni Marcel, dito mag-a-apply yung differential calculus. Yes, dito mag-a-apply yung mga techniques. Pero hindi natin sasagutan yan kasi ang goal lang naman natin is to introduce some of the topics na mahirap sa calculus pero kung alam natin kung paano siya sagutan, actually, it's really simple, it's really easy. Pero since practice lang ito, bakit hindi natin sagutan? So, sagutan na natin since practice lang. So, gagamitin natin dito is factoring. Kasi pwede natin i-modify yung mga function natin. So, pag finactor natin to, yung x squared plus 6x plus 5, x plus 5 times 1 is 5. 5 plus 1 is 6. So, meron tayong 5 and meron tayong 1. All over x squared minus 1. Ang x squared minus 1 is difference of two squares. X minus 1 and x plus 1. So, yan yung factored form ng numerator at ng denominator. It may look different pero actually parehas lang yan kasi magkaparehas sila ng value. At since kinukuha natin yung limit as x approaches negative 1, we can substitute the value of negative 1. So, meron tayong negative 1 plus 5, negative 1 plus 1, all over negative 1 minus 1, negative 1 plus 1. Ay, hindi pala. Mali. Huwag muna tayo mag-substitute. Hindi mo pala sa-substitute kasi kailangan muna natin i-cancel si x plus 1 and x plus 1. So, matitira na lang tayo sa atin is limit of x plus 5 all over x minus 1 as x approaches
-1, at dito tayo magsa-substitute. Ayun. So, meron tayong -1 plus 5 all over -1 minus 1, which is equal to 4 all over -2, which is equal to -2. And again, hindi ko to papakita bukas kasi hindi naman ako magsosolve at hindi naman ako magtuturo ng calculus. Ang lesson natin tomorrow or ang topic natin tomorrow is kung paano lang kunin yung ilan sa mga complicated math notations tulad ng summation notation, limit notation, negative exponents, or the law of exponents. So gusto ko lang magbigay ng point bukas na math can be complicated kasi hindi natin alam yung process behind the notation, pero once malaman natin, maintindihan natin yung mga dapat nating kunin at intindihin, actually mas madali lang siyang pag-aralan. Yon. So maraming salamat po sa inyo sa panonood po sa akin sa pagpa-practice. So hopefully magsama-sama tayo since nandito na rin lang kayo. Promote ko na yung aking KUMU Live. Yung KUMU Live natin sa mga bagong salta, live po tayo ng Lunes at saka Friday. So bukas live tayo from 10:30 hanggang 12 noon Pilipinas time. Pero sa Facebook at sa YouTube, live lang tayo ng Monday dahil Friday lang tayo live ay sa KUMU. So yun yung ating schedule. At yung topic natin bukas is kung ano yung pinanood natin ngayon. Yun din naman yung pag-uusapan natin bukas eh. So, pwede na kayo hindi manood bukas if you don't want to. Pero kung gusto nyo makigulo, at para meron din akong teaching assistant bukas, punta kayo sa KUMU, at doon ako magla-live and hopefully magkita-kita tayo at matulungan nyo ako sa pag-solve nito. At maraming salamat dahil at least nalinis ko na yung mga dapat ko linisin. Meron ako i-correct mamaya yung exponent na 5, hindi 2. And yun ang dahilan kung bakit ako nagpa-practice before ako sumalang sa aking mga lives. Dahil practice makes perfect. At dahil mahirap mag-live, kailangan ako mag-practice. So, sorry, walang audio kanina. So, nakamute pala. So, noted, sir. Thank you.